Hello po, magandang araw po sa inyo lahat and thank you po sa walang sawang support. At ngayon, dito na naman po tayo sa episode na pag-uusapan po natin today, yung mga nangyari po sa impeachment trial, or impeachment complaint na ipinasa po yung second and third complainants dito po sa impeachment towards our President Bongbong Marcos. Pag-usapan din po natin ano yung effect nito sa bansa, ekonomiya. Pag-usapan din po natin yung mga rules sa 1987 Constitution that covers this impeachment complaints at pag-usapan po natin yung House rules na nagko-cover dito sa impeachment complaint. Also pag-uusapan din po natin ito po mga issue about naman sa ng Secretary General po ng Kamara dito sa second and third complaints na inihain po ng Makabayan Black at ng grupo po ni ah, Manong Chavit o mga DDS, Slining supporter. But before that, guys, please welcome po isa sa mga hinahangaan ko pong vlogger na in-depth din po mag-react ng mga political issues at maalim din po ang kanyang pagtingin sa politics po. Please welcome, siya na po mag-introduce sa kanyang sarili, Sir Mags Malasakit. Hello boss, Hello, 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 hello. live na. Ayan. Okay, so para po sa mga nakikinig po sa atin, again, don't forget to follow us on Facebook, YouTube, Spotify, Twitter. Hindi pala, TikTok. Wala pa po tayong Twitter. Yan, lumalaki po ang channel natin. Natutuwa ako kasi, Boss Mag, dalawa na po. Dalawa ng video natin I would say, nagkaroon na ng 20 to 30,000 or 50,000 views Okey. sa Facebook fan page. So guys, sana tulungan niyo po ang ating channel sa mga nagsusupport. Please don't forget to share yung mga social media account natin. At also, support niyo rin po yung mga panauhin natin sa kanilang sari-sariling channel. Today, ang Mags, Oo. naging malaking issue this week. Actually, this week pa eh. Kasi last week sila nagsimula mag-file ng impeachment complaint towards our president. Ang naging Mm. issue lang ngayon is that parang hindi siya tinanggap ni Secretary General. Pero I think before we go further doon sa issue na yon, I want to ask you, um, does having an impeachment complaint towards the sitting president and the sitting vice president will affect yung bansa natin, economy, political, society? Number one ang economy 'no. Minsan Mhm. huwag na nating isipin yung political, economy kasi ang talo dito taong bayan. Kaya minsan nakakaipon na rin 'tong mga pulitiko na 'to, may mga sari-sariling agenda. Matunog 'no, na walang walang substance, para sirain ang pangulo, guluhin ang bansa. Kaya nakaka-pikon kasi sarili lang nila iniisip, hindi nila iniisip yung taong bayan na nagsa-suffer dun sa kanilang mga ginagawa. And do you think like economically, no, ang tingin mong sektor ng lipunan na pupuwedeng maapektuhan nito based sa experience mo and especially sa pagba-vlog mo na sa politics, what do you think is the parang magiging main focus ng epekto Ito yung mga investors, mag-aalangan na silang investors? mag-invest, dahil nga ang gulo ng Pilipinas. Una-una maapektuhan yung, inflation natin, andiyan yung tataas yun. So kung Mhm. mag-invest ka, mag-invest ka pa ba kapag ganyan yung bansa? So imbes na madadagdag yung trabaho ng sambayan ng Pilipinas, mawawala yun. Tapos yung ibang investor baka mamaya magsara dahil nga ang gulo ng Pilipinas. Correct, and I think hindi naiintindihan ng tao kasi nagkaroon po Mags ng episode ako last week. I think isa sa mga vlogger din, I think kilala mo rin si Ma'am, Carclea ata. Napag-usapan namin yung epekto rin ng impeachment kasi base sa research ko, may contact kasi tayo sa Philippine Chambers of Commerce. Sabi nila, January of last year, 2025, halos lahat daw ng investors nagpipilahan pagdating sa investing, yung pag-iinvest sa Philippines. Pagdating daw ng last quarter of last year, halos wala daw po ang pumila sa bansa natin. Yun Daw nga, po talagang reason diyan is yung flood control. makita mo na 'di ba? Ganyan kalaki epekto ng, Mhm. mga ginagawa nila, hindi nila naiisip yun.
display sa sarili lang. Correct. I think, uh, w we all need to understand na kahit anong kulay ng politika, may nangyaring malaki sa gobyerno Oo, natin. Kahit sino pa nakaupo diyan, tatamaan lahat. Kahit ayaw mo sa pangulo, tatamaan. With regards to this investment, yung negosyo, maaring maraming magsarang negosyo or maaring walang walang trabahong mai-produce because of this, 'di yes, ba? oo. Baka mabawasan pa. Yes, and I think everyone needs to know na ang gusto talaga natin is matapos na 'to at magawa na ng pangulo yung dapat niyang gawin dito sa pag-investigate para hindi na humaba. Yeah, I think, upon going further sa mga nanonood po, guys, maraming maraming salamat. Again, disclaimer lang, there will come a time na hindi ko po mababasa yung mga comment ninyo dahil sabi ko nga po sa mga past live ko, nahihirapan po ako mag-focus pagka nagbabasa ako ta's may kausap ako. So, pasensya po doon. Pero if you have a specific question sa topic natin, ta-try ko pong tignan 'yan, basahin at pasasagot po natin kay Boss Mag. So, going further po, pag-uusapan natin yung dalawang complaint na ipinasa last week Mm. kay, ah, complaints against our president, PBBM. These are two complaints na hindi po natanggap ng Secretary General ng Kamara and nagkaroon ng malaking issue dito. Pero we will go dive deeper dito sa bawat isa at yung kanilang opinyon sa nangyari last week. First, we'll start with, sa isang interview ni, Renato Reyes Jr., the president of Bayan Party List. Sila yung nagpasa, they are the Makabayan Blocks na nagpasa ng second complaint. Um, ang sabi niya dito, kinausap niya daw po si Secretary General Cheloy Garafil about nga doon sa, magpapasa sila kinabukasan, and then apparently parang sabi niya seen lang daw, pero walang reply yung Secretary General. Ang tapos nung pumunta daw sila sa office, ang sabi nung executive director is that they cannot receive it, and nung tinanong nila yung executive director kung papaano ano na mangyari sa complaint, sabi nila it's a political decision. So I think with this scenario, do you think na pinlano ng Secretary General ito na hindi Actually, yung second complaint na-receive. Yeah, yeah. Pero yeah, I think na-receive 'to this Monday, right? Yung third lang kasi hindi na sila nag-refile. Hindi nga. Ayun, so yun nga, sa mga DDS normal reaction na plangado yun. Pero ako hindi, pero kasi 'di ba nung una sinasabi na Makabayan Black na yun nga, parang, hindi ni-receive pero ni-refile nila, hindi sila tumigil o na-receive. So anong plano dun? Wala, hindi ako naniniwalang planado yan. Okay. Siguro talagang ano lang. And I think boss nung tiningnan ko 'to, ni-research ko, there was already a plan, official, trip ng Secretary General, I think sa Taipei or sa Hong Oo, Kong na talagang kukuha tatanggap siya ng award. award, oo. Kumuha siya ng Oo. So award. hindi daw pala planado, and I think ako naniniwala yung sinabi ng executive director na this is a political decision. I really believe it is. Kasi 'di ba, the process itself under the constitution, hindi gagalaw ang isang impeachment complaint kung hindi nga naman talaga ipoproseso ng SecGen, Committee on Justice at saka plenary. Kasi walang magpoproseso ng impeachment. I guess it's true, kaso nga lang binigyan nila ng kulay. Siyempre, eh, sila pa, 'di ba? Yun ang plano nila, eh, sirain yung gobyerno, eh. Ganun Okay. din. And isa din na gusto ko rin na malaman po yung reaction based sa 1987 Constitution, Article 2, Section 3, babasahin ko po, ito po yung sumasaklaw sa impeachment. Ang sabi dito, "A verified complaint for impeachment may be filed by any member of the House of Representative or by any citizen upon a resolution of endorsement by any member thereof, which shall be included in the order of business within 10 session days and referred to the proper committee within 3 session days thereafter." Remember yung first round ng impeachment complaint kay VP Sara, inabot po siya ng 1 to 2 months if I'm not mistaken. Kasi 60 days lang. Pero 'di ba ang issue ng mga sabihin na nating mga anti-Marcos dito sa complaint na 'to, they were saying that, ah baka hindi daw po makuha ito, baka hindi pumasok
ito sa order of business. Kaso ang pagpapaliwanag ng Constitution, even the House rules, ang session days is different from calendar days. Ibig sabihin, Monday is one calendar day. Monday to Friday ay hindi nag-adjourn ang Kamara, it is considered uh, one session day until na mag-adjourn ang Kamara. Kumbaga, mag-adjourn yung Kamara, pero kapag sinabi ng Kamara na suspended, sabihin kasama pa rin yun sa one session day. Do you think, eto nagkukwentuhan, do you think na pwedeng laruin ito ng mga DDS pagdating sa pagbibigay ng information? Session days versus calendar days. Kasi yun ang naririnig ko ngayon eh. Yun, yung Malamang ano, malamang, trabahuhin nila 'yan. Malamang mm. ganyan ang gawin nila, eh, para para magulo talaga nila 'tong impeachment na 'to, eh. Pero I think this time, hindi na nila magagawa. Boss Mag, are you in favor? Like in general, even vice president or the president, are you in favor of people filing complaints through impeachment para sa ating sitting officials? Ah, ayoko mag pero ayoko maging bias, eh, siguro pagiging biased. Hindi ako in favor. Unang-una, ah, di-research naman ang daming abogado na sinasabi na mahina yung, yung complaint. Pero kay Sarah maraming ebidensya. Uh, do you think na siguro pinag-uusapan na natin, we touch base na rin sa complaint ng president at saka ng vice president. Do you think there's a difference of how this should be taken sa plenaryo, knowing that these are both impeachment complaint? Do they need to handle it the same as the other? Oo, kasi yun naman daw yung nasa ano, sa batas nga ni Luis 'to. Kailangan nating ano, eh, i-handle yan para sumunod tayo sa batas, ganun lang. Correct. Another issue na binabato din ng Makabayan Block is this. The rules of the House ng Kamara, section in the House of Representative House Rules sa Impeachment, Section 3, ang sabi dito, filing and referral of verified complaint. Sabi dito, a verified complaint for impeachment by a member of the House or by any citizen by any member thereof shall be filed with the office of the Secretary General and immediately referred to the Speaker. Naging issue ito na parang kung mababasa natin sa House Rules, ang sabi dito, pwede daw mag-file with the Office of the Secretary General pero hindi sinabing with the Secretary General. Naging Hindi malaking ano, issue yan. Ano ang komento mo dyan? Kasi pinagpiestahan to ng mga DDS last week eh. Luis 'to. Luistro, tinanong siya dito. Ang sabi niya, the problem is control ang Office of the Secretary General eh. Oo. That would be determined based on how they how they manage their own office. Pero based sa house rules talaga nila, it's the office that deals with it. I don't know kung may ethics issue dito, pero para sa akin kasi, ito lang ang tingin ko dyan. Whether or not tinanggap to ng office or hindi, I don't see any planned action na ginawa ng Secretary Bakit ako, General eh, para hindi 'to matanggap, eh. bakit ako? At saka ito pa, tingnan mo 'to, matagal na nilang pinag-uusapan major complaint sa pangulo for impeaching him. Eh, ang tagal-tagal na Kaya nga, puwede silang magpasa sa nag-file at opisina. ngayon lang. Oo, and last week before the Congress resume. It doesn't make any sense, eh. And I think yun nga yung parang isang issue ko, ang tagal-tagal, sana 2 weeks or 3 weeks nagpasa na kayo para hindi kayo naggagawil sa oras. Wala, eh, nagsampa sila nung may nakapagsampa na, 'di ba? Hmm, Saka na sila kumilos, eh. So naniniwala ako, hindi planado ng Secretary General ito, sila ang nagplano. okey Right, eto pa para 'pag hindi natanggap, sisisi na naman sa gobyerno. Overreacting na pogi, kagaya niyan, tinanggap naman. Pero minsan comedy rin talaga 'tong mga minsan nag-o-overreact lang din talaga, oo, inaano nila, masyado nilang kinukuha yung simpatya ng mga tao, ng taong bayan sa mga reaksyon nila. correct, yun nga hindi ko maintindihan ta's ang natatawa pa ako, isa sa mga Makabayan Black representative, yung babae, bagong lawyer lang, hindi niya ba alam kung papaano Yung ang ano, proseso ng pagpa-file ng impeachment? yung Nakalimutan ko na yung pangalan niya. kabataan yun, eh, Yung yung kulot yung Supremo buhok? Representative ng kabataan, Oo. lipak yun. Hindi niyo ba alam kung kailan ipapasa yan? Parang Wednesday ata o Thursday last week. And then,
Sabi niya dito, so hindi nila nakuha yun sa SecGen, pumunta naman daw Hmm, sila sa speaker. Ang problema hindi nila akalain na walang tao doon at, cleaning day ata sa office of the speaker so wala sila 'di ba? napuntahan. Parang gumagawa sila ng story na Oo, eh. parang hindi yata balak nila tanggapin. Parang parang ganito yan, eh, para bang aping-api sila na konting-konting ano lang, konting-konting mali ng gobyerno hina-hype na nila masyado ng, pinapalaki yung issue at ito yung ano, eh, ito yung style nila pagkuha ng ano, eh, sa pagkuha ng mga atensyon ng ano, taong bayan para magaan sa gobyerno. At saka nakakatuwa pa, nung nagpasa sila ng complaint, halos ewan ko milyon-milyong ano milyon-milyong vlogger at saka reporter ata ang kinover. Talagang ano 'no, Oo, akala mo parang naka-red carpet. Ang punto ko naman, complaint lang hindi pa nga napapasok sa plenaryo, bakit kayo excited? Yung unang complaint grabe, parang kinuha lang sabi nga, ang bibigat ng accusations, pero substantial ba? hindi mabigat yung na ginamit. Pero yung substance, Oo, hindi wag na natin pag-usapan kasi sumakit din ang ulo ko, eh. Kasi nung pagkabasa ko ng yung tinignan ko yung major nung complaint, ano yun, eh, I think 5 or 7 complaint. ang malupit niyan pinapahid niya naman sa gobyerno. Plano daw ng gobyerno yun si Lisa daw, Lisa, Araneta daw may gawa niya, Oo, kasi may parang 'di ba? connection ka 'Di ba, siya kay First pinapahid na Lady. naman nila. Oo, ta's alam mo ba ni-research ko 'yan, ito palang si De Jesus na nag-file lumalagay na hindi pala sila magkakilala. Noong time pala maharlika si First Lady, para nagkaroon ng simpatya 'tong si De Jesus na mag-file ng complaint, parang representing First Lady towards Maharlika pero hindi naging Sino kliyente. magkakilala. Oo, 'yun lang daw pala 'yung naging issue. Kaya sabi ko parang may sapak din 'tong mga tao na 'to gagawa na lang ng ano, eh, fake news hindi pa totoo, eh. Eto pa isa, yung si Jeff Hmm, Nisay, congressman dito yan sa Bataan. 'di ba party list 'yan kaya? Tapos, party list, Pusong Pinoy, Pusong pag-aari yan Pinoy. ng mga Garcia, yan Pusong Pinoy, binili nila yan. Pusong Pinoy sa parang dating DDS kasi sila, eh. Dating Hmm, DDS ang Pusong Pinoy, binili ng mga Garcia, tapos ang pinaupo nila 'tong si Jeff Nisay. Ngayon, itong si Jeff Nisay kinasuhan 'to ng ano, kinasuhan 'to, hmm. may kaso siya dun sa flood control issue. Kasali siya dun sa kinasuhan. Kaya hindi ako naniniwala na yun ay plano. Kaya itong si At saka alam mo isa din sa problema ko sa constitution natin pagdating sa impeachment, parang feeling ko kapagka included ka sa pagpa-file ng impeachment, like ikaw yung proponent o ikaw yung signatory, parang feeling ko either may alam ka or connected ka sa issue, eh. Pero parang gano'n wala lang ng 'di ba? ang nangyayari, eh, oo. Parang sana wala na lang. Sana wala na lang. Naging ano lang siya, naging malaking-malaking issue dahil nga naging OA, 'di ba? Nagkaroon sila ng anggulo na parang, pinapatay ito ng, pangulo kasi gusto nilang ma-hit yung 1 year ban against the president 'pag i-impeach kay President Marcos. Pero sa akin palagay, either or may form, may substance yung isang complaint. At the end of the day, it's not up to the Congress para mag-decide kung tama o mali yung ginawa ng complainant. Dapat nasa sabihin na nating nasa posisyon na ng complainant kung paano niya i-de-deliver yung complaint on time, Mm. the right place, the right time. Problema yun na opisina ng Secretary General kung isang araw na lang, isang linggo na lang magre-resume na yung para kasi yun ang hindi naiintindihan kahit ng mga DDS. Hindi naman nagko-complain ang plenaryo, 'di ba? Private entity 'to nag-complains. It's up to the people na nagko-complain to know this process, to know this timing. Kaya It nga, doesn't eh, make 'di any ba? sense, eh. Tapos si pangulo ulit may kasalanan, nagka-diverticulitis na nga, Yun na nga, eh. ayaw man lang ayaw maawa. Oh my God. Oh, pero by the way guys, maraming salamat po sa walang sawang support. Meron lang ako i-shoutout si, DJ Byron, isa po 'yan sa personally na iniidolo ko nung dating ano, Dapat dati po ako ma-interview mo nagba-vlog. rin yan, eh. Yun nga, eh, di ko naman lagi Ano ba yan, nasusubaybayan kasi DJ? 'pag nagla-live siya nakakatulog na ako. Si Ma'am Andrea din nandito. O guys, lahat kayo nandiyan, okey? Mamaya ita-try ko sige, basta may time si Boss Mag na mag-extend tayo sige, babasahin namin yung mga pangalan yung pangalan ninyo. Sige, Okey. sige. Okey, going further, eto naman pag-usapan natin, Mm, third complaint. Eto naman yan. ang interview ni, Attorney Hanggang dun. Ferdinand
Topacio, Topacio. Okay, another question, I think sa whole interview, ang gusto ko sana itanong sa'yo, sino sa tingin mo ang nag-e-endorse nung third complaint? Pero let's sabihin na natin na ano, hypothetically, at least dalawang pangalan. Tingin mo, na maaring mag-proponent nung ano, Ito ang isa complaint? diyan yung anak ni Singson, pangalawa yung anak ni Marcoleta, pero nag-ano na, nag-confirm na yung anak ni Marcoleta. I I I think another question I have is, what do you feel na tingin mo ba malaki din ang ano, malaki din ang pressure kung merong magpo-proponent ng complaint na 'to, third complaint na 'to against Hmm, the president? parang Kasi wala naman. remember, kasi ako nakikita ko lang, I don't know if you can, if you connect the dots, ika nga. Ang nakikita ko diyan simple. We all know that the most powerful and the highest political leader in the country is the sitting president. Oo, So I think, with regards to makinarya, I think may diskarte ang pangulo. Kaya meron. natatakot lumabas yung mga kongresista kung sino man pipirma. Actually, do isang beses umakyat ako sa isang ano, isang live. I think kay Mix Talks. I think there's a reason why bakit nangyayari 'to, and I think magaling lang maglaro ang presidente kasi hindi niya inilalabas yung barahan niya, eh. Kumbaga walang nakakaalam. Hindi nga natin alam kung sino i-endorso niya, pero nagsasalita sila Rimulya, na John Vic na gusto niyang, I really think alam niya, pero, ah, I I really believe na meron talagang pressure from the top kung sino man ang pipirma. Kasi imposibleng wala dahil Oo, maraming kritiko ang pangulo sa Senado, pero wala tayong nakikitang directly kritiko ng pangulo sa Kamara. Even si Erice, kahit na kritiko siya, konti-konting closeted DDS nga, hindi siya tuwirang nagsasabing pipirmahan niya itong or any impeachment complaint towards the president and, um, si Toby Tiangco. naniniwala ka na may presyo. Ako parang ano, Do you think pressure towards where it's coming from? Politically or financial? I'm talking about financial sa ano, ah, I think pulitikal. Baka nga tama ka na may strategy 'tong pangulo natin na 'di ba, na, iniiwasan itong mga kongresista natin. Ano, eh, yung sa third ba 'yan, yung sa third na third complaint, complaints, oo. Pero parang tingin ko naman parang walang pressure, eh. wala. Tingin ko wala naman, eh, ano lang talaga siguro, ayaw lang talaga siguro nila. Or siguro ipunto natin na meron pa ring political capital ang pangulo up until now. Even other people are saying na parang lame duck na, Hindi, meron na, meron pa meron rin pa rin yan. ano? Sabi ko nga 'di ba, sabi mo nga kanina, hindi lang natin alam pero may mga estratehiya yung pangulo na, 'di ba, hindi lang Yeah, talaga dinatalbals. and I think that's a good thing too. Kasi kung gusto mo manalo sa isang laban, ayaw mo naman malaman ng kalaban mo yung strategy mo. You Siyempre, don't want them to be like 5 steps on top of you, surprise, 'di ba? Another surprise yan. thing gusto kong itanong sa'yo, what's your reaction about this? Ito last week na pinag-uusapan isa sa mga parang gustong sabihin ni, attorney is that parang iaakyat na 'to sa Supreme Court kung bakit hindi daw deliberately tinatanggap ng Office of the Secretary General sa Kamara ito at iko-complain daw niya, itong procedure na 'to kasi para daw namimili. Parang ginawa daw last year, nung nag-file daw ng complaint against VP Sara yung Duterte Youth, ewan ko kung party list 'to or group, na hindi din daw tinanggap ng Office of the Secretary General. Do you think it makes sense para gawin niya pa 'to? Wala na, waste of time yan. Kahit naman Mm. kanino ka magtanong wala na, waste of time na yan. Pati Supreme Court idadamay pa nila. Ano yun, palibhasa ba, lakas ng tingin ko lang, opinyon ko lang naman 'to na parang Oo. malakas ang mga Duterte sa Supreme Court. Kaya siguro yun ang pangakot nila. Actually, isa nga sa naging problema is yung bagong, additional steps na idinagdag ni, Associate Justice Leonen, dito sa impeachment, eh. Yun na nag-i-issue kasi hindi na kailangan ng 1/3. Kumbaga kailangan pala talagang idaan muna sa Committee on Justice bago magbotohan sa plenaryo, which is yung 1/3. Kaya parang nag-additional step. Do you think this is a political move
from the Dutertes para kung mangyaring second round ng impeachment kay VP Sara, meron silang sabihin na nating, buffer, Meron na silang pang-ano, oo. Kasi lumalagay yung panahon na imbestigahan 'to under the Committee of Justice sa Kamara, papunta ng plenaryo para pagbotohan, it takes a little bit parang it takes a little bit of time, eh. 'di ba? Tama. Kaya ano, kaya yung Supreme Court parang nag-one-sided sila nung nakaraang ano, bersahel. Hmm. And also, a little bit further na-research lang natin ng konti, isa sa mga arguments kasi nung third complaint nila Topacio is betrayal of public trust. I want to ask your reaction about this ano. Sa articles nila of impeachment complaint nila, the 2023, 2024, 2025 GAA was signed by the president even if it has a lot of issues of corruption. Do you think it's worth it under betrayal of public trust? Unang-una, ah, obligasyon ng pangulo na pirmahan niya. Kasi 'pag Mm. hindi niya pinirmahan niya, papaano mangyayari sa atin sa bansa natin? Pangatlo, dumaan yan sa ano, sa Kongreso, dumaan sa Senado, ni-review ng pangulo, nagkaroon pa ng BICAM bago nakarating sa pangulo. Paano nagkakaroon yan ng na Isang basis ng article nila, they said that, oh, the president already know about this issue, but wala siyang ginawa. may ginagawa na nga yung pangulo, eh. Mhm. Si Tiangco kasi ang problema kay Tiangco ang hirap paniwalaan. Ngayon ang tanong diyan, ano yung mga accusation na nasaan yung ano, nasaan yung proof niya dun sa mga accusations? Parang wala naman, eh. Talagang parang tumutulong na lang din siya dito sa mga kampi ng DDS na ibagsak itong pangulo, eh, dahil hindi siya napagbigyan. Hindi rin siya napagbigyan, eh, si Well, Tiangco, kaya gumaganyan, eh. nakita ko yung isang interview niya, eh. Ang tanong sa kanya, "Okey, sinabi mo 'tong issue na 'to at ginamit ito sa ilang, complaints for impeachment sa pangulo. Are you willing to say it under oath?" Sabi niya, "Kung kinakailangan." Ta's tinanong din siya, siya ba ay, boboto sa impeachment trial ng pangulo if dumating 'to sa plenaryo. Sabi niya either ano daw, eh, kahit mag-abstain siya. Do do you think that this explanation verifies the fact na wala siyang kinikilingan? Playing safe, Ang galing. playing safe. 'Pag pumirma siya, 'di ba, kasi alam ng taong bayan na parang parang, nasa-side siya ng pangulo, eh. And siguro kasama na rito yung political survival niya. Kaya yun yung pahayag na ano, kaya yun yung sinasabi niya. So, nagpe-play safe siya. Well, alam mo naman na meron siyang relationship sa pangulo kasi I think asawa niya is parang pinsan or kapatid Sa asawa. o parang gano'n. Do you think sa umpisa pa lang there is a conflict because parang malarong Waldes at BBM? Kasi magkamag-anak or may relationship through blood. Do you think there is already what we call a conflict na sa umpisa pa lang with Tiangco, wala? Kasi parang naiisip ko puwedeng gamitin sa kanya 'yun, 'di ba? Oo, puwede, puwede. Yun nga, 'di ba sa mga pahayag naman ni Tiangco, hindi na siya wala na siya sa side ng pangulo, eh. So, Hmm, parang nagkakaroon ng conflict yun. Pangalawa, wala namang sinisino ang pangulo, 'di ba, yeah. kamag-anak o hindi, So kasama sa imbestigasyon. so boss, can you say that walang forever? Wala, wala talaga. Ang ganda ng tanong, 'di ba? Ang ganda ng segue, nung ayon si Rally na gumagamit daw ng pinagbabawal na gamot ang Gaga Gagamitin ba nila yan para sa ano, sa betrayal daw of public trust din. paano, papaano yun? 'Pag nag 'Pero alam ko 'di ba BBM nung candidate siya, ano na siya 'di ba, under St. Luke's, Oo, yung oo. nag-ano siya, hair Kasi follicle test. naghamunan, nagkaroon ng hamunan na Hmm, magpa-drug test lahat. mm. Actually, Duterte. Hindi ko Ang alam ko lang parang ang si nangyari, BBM lang naglabas, eh. 'di ba? Siya lang ang naglabas, eh. Sila nga wala, 2021 yan bago mag-eleksyon. Si So why do Victor you think Enriquez pa mismo ang naglabas. yeah, but why do you think isinama nila 'to sa isa sa mga articles ng impeachment complaint nila? So parang pinalalabas nila this is a direct witness portrayal na talagang gumagamit yung pangulo? I think
na-statement ni ano, ni Pangulong Duterte tsaka yun din yung But basehan do nila. you think sync na yung statement ni Senator Amy dito sa rally na 'to? Ikaw, eto is something to do with like personal opinion. Bigat ba siya as an Na evidence that can stand in court? Hindi 'no? Oo, kahit hindi tayo abogado, alam ko yan Hmm, na walang substansyang, ah, salita lang. Kahit naman sa korte, hindi puwedeng testigo lang, kailangan may pero ebidensya. at saka isa pa 'no, ang tingin ko lang ang pangit lang dito is naida-drag yung buong pamilya sa Oo, politics. Okey, kahit kapatid ko 'yan, kahit na alam kong kapatid ko yung nagda-drugs, hindi ko na kailangan pa sabihin sa 50,000 na tao, 'di ba? Para yurakan ko yung pagkatao. Hindi na politics, parang personal na, eh. parang sarili mo nga ang ano mo dito, ang, sinira mo. Yes, Sinira mo rin hindi lang pamilya mo, pati sarili mo iniisip mo na kapag ikaw nagsalita, iniwala ng taong bayan, no, wala, eh. Wala namang substansyang ginawa niya, yung statements. and another article na idinagdag daw nila dito is yung, um, direct involvement ni PBBM sa flood control issue. Daw sabi nila, yung 2025 na GAA, sinay na ng Pangulo na kahit alam niya meron ng issue is on sabi nila dun nga sa sinabi ni Tiangco and also dinagdagan nila na ito rin yung reason kung bakit ang baba na ng trust rating ng Pangulo from last year. 2023? 25 sabi nila. So last year yung sinasabi nila and then sabi nila na, it just reflect the true fact na wala ng tiwala ang tao kay Pangulo, hindi na nagtitiwala ang tao sa gobyerno and ito ay nagpapatunay na, wala ng tiwala ang taong bayan. What's your reaction? Sabi lang nila yan, hindi naman nila alam yung totoo. Ah, Parang opinyon lang nila yan, pero hindi naman totoo. Sa totoo, And I think, I think gusto kong dagdagan 'yan. Do you think that trust rating can be seen as like parang solid evidence of taong bayan, of how they feel about the government? Ano lang siya. 'di ba? Hindi ako naniniwala sa survey. Matagal na ako sa politics pero hindi ako naniniwala sa survey. May mga nanalo na mababa ang rating sa survey. So, hindi issue yan, hindi yan patunay na wala ng trust ang, taong bayan kay Pangulong Marcos. Ilang milyon ba tayo? 100 million. Ilan lang yung tinanong nila, sabihin na natin 1,000,000 kasi ano, eh, ang dami rin naman DDS. And then also another sinabi din ni Attorney Topacio dito, because of what's going on sa flood control issue na sinimulan ng Pangulo, it created a lot of questions sa taong bayan kung ginagawa ba talaga daw ng Pangulo ang kanyang trabaho bilang presidente. What's your reaction? Itong si Topacio parang walang alam talaga, 'di ba? Ginagawang tayo, diyan ako nabubwisit, eh. Kitang-kita naman kung anong ginagawa ng Pangulo, eh. Mhm. Kaya nga Topacio na ang tawag sa kanya, eh. Parang hindi siya updated sa nangyayari sa Pauli bansa na naka-mute lahat ng mga nakikinig kanina. Hindi narinig yung, tawag mo kay attorney. Boss baka ma-down yung channel mo boss, Aha, aha. Ano pa yun, nakakatawa pa yun kapagka sa kanya nanggaling parang end of the world, eh, 'no? Parang lahat kaya ng nga sinabi. feeling niya. Oo, feeling niya, na parang, tapos na si BBM sinagsalita na ako, no. Ala na nga, halos wala na naniniwala sa kanya. Dahil halos lahat ng mga kliyente niya. Okay, I think another question diyan, another question diyan. Do you think that this third group of people na nagpasa ng complaint, are they DDS? Lahat sila? Do you think Hindi naman. Una yung Makabayan Black, hindi naman. Pero hindi, ito rin third, yung yung ikatlo. third, DDS yan. Hindi daw, eh, boss. Sabi nila sabi nila, hindi daw sila DDS, pro-Pilipino daw may karapatan daw silang mag-complain kung kinakailangan kasi ang puso daw nila ay nasa Pilipino. Mhm. And eh, and I think that's the problem, eh. Ako para sa'kin, kunwari ako DDS ako, kasali ako dun. Ako pagmamalaki ko, DDS ako. Dapat lang. That's my political leaning. Kailangan maging proud ka unless hindi ka talaga proud sa pinaniniwalaan mo. Yun nga pinaglalaban mo, eh. 'Di ba Correct, kung correct. ano dapat pinaglalaban mo, proud ka dapat kung anong Yes. grupo mo. Yes, para sa'kin hindi wala akong problema sa political leaning nila kasi that's who they are. Pero kapagka tinanong ka ng diretsuhan at
parang in-avoid mo yung question na yun at nagalit ka pa sa nagtanong. Ano yun, parang kinahihiya mo yung pinaniniwalaan mo politically, 'di ba? It it doesn't make any sense, eh. Hindi And talaga. yeah, remember sila din yung base na maraming mga trolls at saka propaganda. So, bakit sila nahihiya? Organized kaso. Ila Kung ako sa kanila dapat dinala nila yung karton, 'di ba, na lagi nilang Naalala ko na si Nico David. Nico David yan ako. Tuwang-tuwa ako kay Nico dun, eh. dapat dala-dala nila yung karton para, 'di ba, habang nagpa-file ng impeachment, oh, malay Tapos yung mga totoong DD shit, hindi proud. um, and then I think, with this situation na nakikita natin, um may epekto pa ba ang Duterte sa pangkalahatan na hindi it's not, loyalista pink or DDS. Do you think sa pangkalahatan or based sa kakausap mo mga kaibigan mo na hindi naman gano'n sa politics, what is the pulso ng taong bayan towards the politics or towards the Duterte? I think I think kailangan din natin maintindihan that, ang pinakaimportante dito kasi is to voice out yung totoong information, eh, 'no? Hindi lang yung ingay ng mga trolls. Kasi nakikita ko talaga matindi ang mga trolls ng DDS talaga. Talagang binabakbakan nila yung every podcast na against, Duterte. W may tinanong kay, attorney dito, po ba i-consolidate yung first and second complaint na hinain against the president. Kasi ang feeling niya, yung first complaint daw is weak to stay under form and substance. What do you think about this? I-consolidate nila sa isa. Na, eto pa, siguro isa pang gusto kong malaman sa opinion mo. Theoretically, ito na yung first day ng session sa Committee on Justice. Do you think may numbers para i-push through 'to from Committee on Justice para i-push 'to towards plenary? Kung ano, ito lang impeachment kay PBBM or makikitaan nila ng form at saka substance yung complaint. Even if we consolidate yung first at saka second, complaint. Pero alam mo boss nung binabasa ko yung mga articles of impeachment na hinain even the Makabayan Black, isa ang napapansin ko, eh, it's always negligence. Bakit pinirmahan ng pangulo etong GAA, eh, alam naman niya may corruption or bakit pinush niya pa 'to kung alam niyang meron ng mga kontratista, nagkaroon ng issue. Pero parang ang nagiging defining moment ko dito na and I wanted to ask you your balanse ng opinion mo dito. One opinion says yung opinyon ng mga anti-BBM na, bakit niya pinirmahan? Alam niyang meron ng issue. Pinanitiyan ko na ganito. Another thing na parang nasa isip ko and I want to ask your reaction is, bakit naman sinabi ni Pangulo last year sa SONA niya, mahiya naman kayo? So kumbaga, how can you connect or paano matitimbang yung dalawang statement na yun? And ano masasabi mo sa another argument ng mga DDS that this is like a command responsibility? You are the president, you're the head of the executive, and also yung kamag-anak mo is the speaker, the head of the legislature sa lower house. So, parang sinasabi nila there is a connection. As what Saldico was saying sa video, that there is a connection between that, kaya nagkaroon ng flood control issue. That's why there is an issue of betrayal of public trust. Well, ang sinasabi ng mga DDS, hindi naman magsasalita si Saldico kung wala siyang ebidensya. Correct. I think ito naman na pag-uusapan lang natin kasi this is usually ano yung mga sinasabi ng mga DDS ano sa social media nila kasi ang dami, naglilipa na talaga. Another question I want to ask you, based on siguro pulso mo personal, sino ang maaaring ma-impeach from 0 to 100%? The president or the vice president? And why? And boss, as you said, VP, do you think it still holds a ground or bigat yung articles of impeachment last year kung gagamitin nila this year? Yung bigat ng ebidensya, do you think it still hold weight kung gagamitin nila for the second time around? Kasi we all know, meron kasing MR na pinasa last year para dun sa issue na yan. Kasi ang marami kasi sinasabi ng mga DDS is that hindi niya nabigyan ng pansin last year. So para gamitin mo lang this year, yung bobotong kongresista.
And yeah, okay, another question to you. Pumasok na 'to second impeachment ni VP Sara 'no? In theory, ito maipasok sa plenaryo. But because of what Justice Leonen did, yung pang additional step sa House of sa Committee ng Justice. Do you have this thinking? Just siguro from 0 to 100, sabihin na nating 5, 10%. Do you have this feeling or thinking na maaring patayin na 'tong impeachment complaint kay VP Sara sa Committee on Justice or tingin mo ipupush nila 'to hanggang plenaryo? Okay, kung ipapasok natin sa plenaryo, another question to you is that kasi merong threshold, eh, 1/3. So it's, if I'm not mistaken, it's 110 or 113 na boboto. Tingin mo may numbers? Kasi 200 last year, 213 ang bumoto. So tingin mo meron? Wala na. And siguro sabihin na natin, sabihin natin meron, umakyat 'to sa Senado. Another question, may number ba sa Senado? Dumating yung mga warrant ni ano, sa ICC, ilan na lang sila matitira doon. Boss Mag, may question po si Yusek Goldy. Sabi dito, do you think may copy na ang ombudsman ng bank accounts and transaction ni Digong and Sara? Ang alam ko, ito lang ang alam ko diyan, about sa ombudsman, I think PI pa or under investigation pa kung anong gagawin nila susunod kasi yung kopya ng bank account kailangan mag-request sila towards AMLAC at ang AMLAC yung magbibigay sila ng bank records or something. Pero hindi pa. Pero kailangan lang nga i-certify. True copy siya. Certify. Pero I think may question ako diyan. Does it stand as an evidence towards impeachment o kailangan pa na request ang ombudsman sa AMLAC para buksan talaga yung records from the bank para i-compare 'to? Okey. Kasi matibay, eh, 'no? Alam mo ito yung mahina ba? I think mahina sa akin, pero hindi ko na alam sa ano, sa mga audience. Pero alam mo boss, isa siguro na naiisip ko diyan, yung about sa 'pag ang evidence pinag-uusapan paper trail, naiinis ako. Kasi parang yung nangyari kay Congressman Leviste, puro papel. Pagka nilabas sa public, lahat ng tao naniniwala, "Oh, ito yun, o yan yun, may korapsyon, may ganyan." Pero 'pag tinanong mo, verified ba 'to? Sino magve-verify nito? Sino mag-authenticate? Kundi patay yung mag-o-authenticate, bangko na kailangan mo pang magkaso bago or manggaling sa ombudsman para i-authenticate yung paper ni Senator Trillanes. Naiinis lang ako kapag ang ebidensya gano'n, paper. Ang bilis-bilis kasi ikalat sa social media, eh, 'no? Yeah. Actually, ngayon mas naririnig ko yung background. Pero narinig ko yung boses mo, pero yung background malakas. Pero so far, okey naman. Ayun nga, and then I think, ayan, dahil, nandito na tayo sa ating 1 hour mark, pinangako ko lang kay boss 1 oras lang tayo kasi kanina pa kami nagkukuwentuhan. Before anything else, if you don't mind boss, ano lang natin, i-shoutout lang natin 'tong mga nandito. Sa lahat po na nandito, ingat po kayo. Hindi, ang dami hindi ko mababasa. Pero again, na-appreciate po namin ang mga ano, ang mga nandiyan po mga comment. Sa mga guys po, nag-comment po kayo kahit na after ng live natin, mababasa po namin yan. Usually ang ginagawa ko, mini-message ko po yung mga guests natin and then, minsan nag-aano sila, nagko-comment sila sa live nila pag hindi na po nila magawa dito sa live natin. I think boss, on our last part, what do you think is the bigger like effect nito sa bansa natin kung sabay karoon ng impeachment trial for our president and the vice president? Other than, alam ko sinabi mo na yung economy kanina. Do you see another sector ng bansa natin na maaari talaga maapektuhan? And ano, and I think, what is, I would say, what is your advice to people na maaring hindi katulad natin, they are politically inclined or nanonood sila ng political vlog, nila 'tong impeachment trial ng presidente at, vice presidente. Is there any advice that you can, tell them? And, last advice sa mga Gen Z voters na first time na 2028 election. And I think dito na natin makikita yung shift ng ano, political landscape ng Pilipinas. Kumukonti na yung baby boomers, the culture na paano bumoboto ang tao ngayon kasi dumadami na Gen Zs. Nag-iiba na rin ang wala namang social media. Ngayon kahit mga government official may sarili na silang vlog, eh. Kaya nakikita yung ano nila, salin nila yung lifestyle check nila, 'di ba? Welcome naman kay Cheese at saka kay Heart. Kaya nalaman natin yung kanilang tinatagong yaman. Oo. Pero guys, sa lahat po na nandito, maraming maraming salamat. And again,
Thank you po sa walang sawang support. Sa lahat po na nanood, sa lahat na nandito, thank you so much po at the bottom of our hearts. Thank you po, Boss Mag, walang sawang support sa channel natin. And for you guys, don't forget to follow us Twitter, Spotify, YouTube, and Facebook. Hanapin niyo lang po yung Philcast. Again, kailangan ko nga segue ng konti bago ako mag-last words. This coming week po, marami po tayong mga mamimit, makikilala po ng mga malalaking tao. Ito po ay nasa politika, iba po ay nasa news agency sa Pilipinas na inibita po natin na darating at hopefully yung tao na yon na talaga pinagdadasal ko na ano po makapasyal dito kilala niyo naman si Commodore Tariela, 'di ba? Yung sa WPS. Opo, pinagdadasal. Kausap ko na po yung kanilang opisina. Hopefully, kasi gusto ko pag-usapan yung West Philippine Sea. Ang dami kong tanong eh. Siguro mga 3 hours, de joke lang. Oo, talagang ano, marami po at meron pang isa yung grupo ng mga mangingisda, yung Pinamalakaya, grupo ng mga mangingisda po yun. Darating din po sa channel natin. Mag-o-open up sila yung totoong nangyayari on the ground, tas isang reporter na surprise na lang sa inyong lahat. Ayun po, and thank you din po sa support. Mukhang marami na po tayong nagiging traction, marami na nakakilala sa atin. Okay, ayan. Thank you po. And sa akin po, sa pinag-usapan natin, sa shinare din po ni Mang Mag na about dito sa issue na siguro isa sa mga nasulat ko dito na take away ko do'n sa sinabi ni Mang Mag, yung about sa messaging. Sabi nga kanina no pinag-usapan natin na kung minsan yung napapanood natin is over-exaggerated, pero hindi naman talaga yon. Tulad nung hindi pagtanggap ng opisina ng Secretary General ng Bayan Party List is ano daw yun, deliberately na parang pinlano na hindi tanggapin. Pero to be honest with you, meron silang attorney doon and the active representative sa Kamara. They know when is the right time to file it. Hindi 1 day or 2 days or a week before resumption ng plenaryo. So it is nothing to do with the office. And that's another reason why I directly asked si Boss Mag na ano yung tingin niya dito? Kasi we need to know ano yung ingay versus sa katotohanan, yung facts. Baka kasi madiskaril tayo sa katotohanan na wala namang kinalaman yung Secretary General kung kailan sila darating, di ba? Especially nasa official trip siya outside. So this is another example that we need to understand. Ano ba yung mga bagay na naririnig natin at kung ano yung narinig natin, pag-usapan natin. Kaya itong channel na to, geared towards specific issue, ilan po yung ingay sa politika, ingay sa mainstream media. Dito pag-uusapan natin bawat detalye at aalamin natin, hihimay-himayin natin kung ano yung totoo at hindi totoo. So baka mamaya mag-live tayo ulit, meron tayo ulit pag-uusapan. Pero guys, maraming maraming salamat po and again, thank you po sa lahat and God bless po. Thank you po.